ngayon si Science and Technology Secretary Renato Solidum. Secretary Solidum, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pia. Well, Secretary, the first question po is, of course, na-explain na po ng mga reporters natin, but we want to hear it straight from you, sir. The difference of what is happening sa Batangas, Cavite, Laguna, and what is happening here in Metro Manila. Walang connection po ba talaga or meron kahit papaano? Yung sanhi o source ng emission, magkaiba. Yung sa bulkan sa Taal ay maraming sulfur dioxide na lumalabas. At sa Metro Manila at mga urban areas, yung mga vehicle emission naman ang umangat. Kaya nga lang, mula doon sa Batangas, sa Metro Manila at karatig na probinsya, ang atmosfera or atmosphere ay merong kakaibang kondisyon sa kasalukuyan. May tinatawag na temperature inversion. Kapag ating susukatin ang temperatura ng hangin mula sa ibabaw pataas, dapat ito lumalamig. Pero papunta hanggang 2.5 kilometers above the ground, lumalamig ang hangin, pero sa 2.5 kilometers, uminit uli ngayon ng hangin. Ibig sabihin, yung lakas ng hangin dito sa ibabaw, yung near surface wind flow, masyadong kalmado. Kung mapapansin nyo, wala masyadong hangin. Ang hangin ay humid, maraming moisture. Kaya yung mga sulfur dioxide sa Taal, yung mga pollution galing sa mga sasakyan dito sa Metro Manila, naghahalo yan doon sa moisture. Kaya nagkakaroon ng fog. Volcanic fog or VOG. At smoke, dahil sa emission at fog, yung smog dito sa Metro Manila. Yun lang po ang connection, prevailing meteorological condition. So ibig sabihin, kapag ganun po ang nangyayari, wala pong convective displacement o hindi umaangat. Kasi nga nababara doon sa taas ang mga pollution, no? Pollutants. Kaya nananatili lang sa lugar, kaya masyadong hazy ang kondisyon doon sa Batangas dahil sa bulkan, sa Metro Manila at karatig na probinsya ay dahil naman sa pollutants dahil sa bulkan, fossil fuel o pagsunog ng mga gasolina at diesel. At ang hangin, kung titingnan natin, papunta sa west-southwest. Ibig sabihin, kapag pag-uusapan ang sulfur dioxide galing sa Taal, papuntang west kanluran o southwest, papalayo sa Metro Manila at hindi papunta. Kaya wala pong koneksyon yung aktibidad ng bulkan sa Taal dito sa nangyayari sa Metro Manila. So, sir, like you said, no, source of emission, sulfur dioxide doon sa Taal, sa volcano, tapos vehicle emissions, pollutants dito po sa Metro Manila. But you also, prevailing meteorological conditions, so the weather, this is also, the weather affects things very greatly, right? So, but yes. Is this the first time na nangyari po ito in recent memory, in recent history? And you know, people will start hindi rin, no? But is it worse now compared to before noong pong nangyari dati? And is it because of, you know, well, the usual culprit we all like to point to? Is it because of climate change? No, hindi po ito related sa climate change. Okay. Kasi ang condition po na ito ay weather related. At ang dahilan po ng masyadong malala ngayon ay hanggang ngayon ay mukhang may thermal inversion pa rin na nangyayari dito sa paligid sa Kamaynilaan at karatig na probinsya. Kaya yung mga maximum na haze kaninang umaga kung saan ay rush hour, no? 6 to 8 a.m. ay nananatiling nandito sa above the ground up to 2.5 kilometers. Ang natatandaan ko nung una, pagdating ng kinahapunan, ay nagkaroon na ng malakas na hangin at unti-unting na-disperse. So titingnan natin bukas kung meron pang thermal inversion kasi susukatin ito ng Pag-asa. At mapapansin din naman natin kung meron ng hangin pumapadpad sa mga puno sa paligid. Sa kasalukuyan, wala masyadong hangin. What will affect itong thermal inversion para bumuti po yung conditions? Ibig sabihin yung mainit na parte doon sa 2.5 kilometers ay maging malamig. Nang mawala po ito para magkaroon na ng normal convection, ano? Pag-angat ng hangin papunta sa ibabaw. Para lumamig. Pero para lumamig, anong kailangan mangyari? Lumamig. But we're supposed to be in the burn months already, so you know, people think, tuloy-tuloy po dapat na paglamig mula sa ibabaw hanggang taas. Okay. Ngayon po kasi mainit na parte kaya dapat mawala yon para
mawala yung harang at magkaroon ng evaporation Oo. ang humidity at pollutants papunta sa kalawakan. Okay. Secretary, kanina, balik po lang po tayo dun sa sinasabi ninyong source of emission. So, sulfur dioxide sa bulkan, tapos pollutants, vehicle emissions in Metro Manila. We can't really do anything about the sulfur dioxide of the volcano because that is nature. But we can do something about vehicle emissions, about pollutants, right? Correct. And of course, So the issue now is we will see this again in the future. Kahit walang mangyayari sa volcano, itong nangyayari sa Metro Manila last September 10, I think it also happened, no? But in previous years nangyayari ito. But essentially, we need to lessen or reduce or actually take out the pollution in Metro Manila para hindi mangyari ito ulit. Una-una, siyempre, ang sources ngayon ng ating pollutants ay fossil fuel burning, gasolina at diesel. Mabawasan sana natin ito, lalo na yung diesel, paggamit ng mga electric vehicle. Siguro po ay gamitin yung mga pintura that can absorb this mga pollutants, yung mga oxides. At siguro tingnan kung may magagawang filter para dyan sa mga sasakyan para hindi na masyadong polluted ang lumalabas sa mga vehicle. Secretary, kanina may report na sinasabing this will go on until next week. Is that accurate? Hanggang next week po ba ito? September 26, 27? Walang report po sa akin ng Pag-asa. Matitingnan natin kung ang thermal inversion na nakita magmula 8 p.m. at nasukat kaninang 8 a.m. ay nananatili pa o mawawala na. I know, Secretary. Ang susunod nilang sukat ay bukas ng umaga. Okay. You keep repeating that, no, Secretary? Talagang you will be that will all be measured. I don't know if you can answer this question, but syempre, kanina the question along with this going, will it get worse before it gets better? Grabe ba ang sitwasyon bago ito maging okay? Ganito lang yan, Pia. Habang nag-i-emit tayo ng mga pollutants at hindi nakakaalpas yung pollutant up into space or up into the higher level of the atmosphere, syempre yung concentration nito ay dadami ng dadami. Alright. Secretary, final words po. Well, unang-una sa ating mga kababayan, kung ang ating lugar ay nasa Batangas o dito sa Metro Manila, ang nangyayari po ay nangangahulugang nakakaapekto sa ating kalusugan ang either volcanic fog or smog, smoke and fog dahil sa pollution dito sa Metro Manila. Kailangan po nating manatili sa loob ng mga bahay o mga opisina, saraduhan po ang mga bintana at pintuan at kung lalabas ay magsuot po ng mga mask para maiwasan po at ma-filter out yung nakaka-apektong either sulfur dioxide or mga nitrous oxides or sulfur dioxide dito sa Kamaynilaan dahil sa vehicle emission. Kung meron pong mga nararamdaman na pangati, maghilamos po, at kung nanganganti po ang lalamunan, uminom ng maraming tubig. Keep hydrated and keep your masks on if you're outside. Secretary Solidum of the Department of Science and Technology, sir, thank you very much for being with us tonight.